Sa puso ng Pilipinas ay may kwento ng di matitinag na pagkamakabayan, malalim na kaalaman at pangarap para sa isang nagkakaisang bansa. Ito ang kwento ni Jose Rizal, isang lalaking ang mga makasaysayang nagawa ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga henerasyon na humuhulma sa mismong pagkatao ng mga Pilipino at pagkakakilanlan sa bansa. Ngunit sa panahon ngayon, ang teknolohiya ay patuloy na umuunlad at nagbibigay ng bagong karanasan sa ating pang-araw-araw. At sa likod ng modernong mundo na ito, mayroong isang mahalagang tanong na dapat nating suriin. Sa gitna ng mga digital na alon, nakalimutan na ba ng kasalukuyang henerasyon ng ating bayani at ang kanyang ambag sa ating kasaysayan? Ating alamin. Hi ate, pwede ba kita interviewin tungkol kay Rizal? Pwede na. Kilala mo ba si Jose Rizal? Kilala mo ba si Dr. Jose Rizal? Kilala niyo po ba si Jose Rizal? Siya po ay pambansang bayani ng Pilipinas. Ano ang dalawang isinulat niyang libro? Ang una ay ang No Limitang Hire at ang pangalawa ay El Filibusterismo. Ano po ang dalawang libro na isinulat ni Jose Rizal? No Limitang Hire kag El Filibusterismo. Saan binaril si Jose Rizal? I think sa Luneta. Sa Lunita. Ano pong huling sinabi ni Jose Rizal bago siya namatay? Ang last farewell niya, paan man to, no? To die is to rest. Sa kabataan na ang tunay. Sa aking palagay, yung sinabi niya ay ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Si Jose Rizal, isang bayani, manunulat at pilosopo ay isa sa mga pinakamahalagang personalidad sa kasaysayan ng Pilipinas. Ngunit sa kasalukuyang panahon, ang alaala ni Rizal ay unti-unting nawawala sa diwa ng mga kabataan. Ang tanong, sino ba ang makasaysayang si Jose Rizal? Malaki po ang iyong anak ko na Chudora. Tatawagin siyang Jose. Noong panahon ng pagdating sa mundo ni Jose Rizal, ang mga magulang ay nagdiwang kasama ang mga kaibigan at kamag-anak. Ang pagdating ng isang sanggol ay isang espesyal na okasyon sa mga taga-Kalamba kung saan ipinanganak si Rizal. Ang kanyang ina ay nag-alaga sa kanya ng buong pagmamahal at dedikasyon. Talagang masasabi natin na ang ina niya ang kanyang unang guro at nagturo sa kanya. Sa maaliwalas na bahay ng mga Rizal, lumaki si Jose sa isang masayang pamilya na puno ng pagmamahal at suporta. Sa bawat araw ng kanyang kabataan, natutunan niyang mahalin ang kanyang bayan at itaguyod ang kanyang pangarap. Sa pangangalaga at gabay ng kanilang mga magulang, natutuhan ni Jose ang halaga ng edukasyon at responsibilidad sa kanyang pamilya at lipunan. Ang bawat tawa at halakhak ay nagpapakita ng diwa ng samahan at pagkakaisa sa loob ng tahanan ng mga Rizal. Magandang umaga, kailan lamang akong katanungan sa inyo. Alam niyo ba kung ilang magkakapatid sila Jose Rizal? 11 po silang magkakapatid. Pwede mo ba pangalanan ng magkakapatid na Rizal base sa kanilang pagkakasunod? Narcisa, Pasha, Olympia, Jose Rizal, Lucia, Maria, Saturnina, Concepcion, Josefa, Trinidad, Soledad. Sino ang mga magulang ni Jose Rizal? Si Francisco Mensado ang kanyang ama. Si Teodora Alonso ang kanyang ina. Alam niyo ba kung ano ang nasaksihan ni Rizal na nagulat sa kanya ng kasamaan ng mga Kastila at bumuhay sa kanyang pagmamahal sa bayan? Ating saksihan.
ay namulat noong 7 taong gulang pa lamang siya, kung saan naranasan niya ang pagmamalupit ng mga mananakop, lalo na't nasaksihan niya ang pagkamatay ng 3 pare na sila Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora. Namatay sila noong February 17, 1872, malapit sa Bagong Bayan. Talagang naroon ng Batang Jose Rizal sa pangyayaring iyon? Opo, nasaksihan niya yun kaya nagsulat siya ng libro. Napakalalim pala ng pinagmula na inspirasyon sa pagsusulat ni Jose Rizal, ano? Yes po. Opo. Pagkatapos ng aking pagsisiyasat tungkol sa buhay ni Jose Rizal, ay tumungo naman ako sa ibang lugar upang alamin kung ano ang makasaysayang ginawa ng ating bayani sa ating bansa. Magandang umaga, ma'am. Magandang umaga din po. Doon tayo sa kung paano ipinakita ni Jose Rizal ang kanyang patriotism o pagmamahal sa ating bansa. Ano kaya ang mga ginawa ni Jose Rizal sa ating bansa? Tara talamin natin. Sa isang maliit na silid sa kanyang tahanan sa Europa, nakikipagtalakayan si Jose Rizal kasama ang mga kasapi ng kilusang propaganda. Ang kanilang layunin ay paglaban ang karapatan at dignidad ng mga Pilipino laban sa pang-aapi at pang-aabuso ng mga Kastila. Sa bawat talakayan, ipinapakita ni Rizal ang kanyang talino at determinasyon sa pagtutol sa kolonyalismo at pagtataguyod ng kanyang mga prinsipyo para sa kalayaan at katarungan. Ang bawat salita at hakbang na kanilang ginagawa ay may layuning magising ang damdamin ng mga Pilipino at mag-udyok sa kanila na kumilos para sa pagbabago. Sa bawat hakbang ng kilusang propaganda, lumalakas ang tinig ng pagbabago at pag-asa. Ang pagkakaisa at determinasyon ng mga Pilipino sa ilalim ng pangunguna ni Rizal ay nagbigay daan sa pag-usbong ng isang masiglang kilusan para sa kalayaan at demokrasya. Ngayon, tatanungin natin ang iilan sa mga estudyante kung ano ang nalalaman nila patungkol kay Jose Rizal. Hi ate, maaari ko ba kayo interviewin? Opo. Ano ang masasabi ninyo tungkol sa kontribusyon ni Jose Rizal sa pagpapaunlad ng Pilipinas? Ang pagiging aktibo ni Jose Rizal sa kilusang propaganda ay nagbibigay or nagpapakita sa atin ang kanyang labis na pagmamahal sa Pilipinas at kanyang matinding determinasyon na labanan ng pang-aapi at kolonyalismo. Ikaw ate, ang kanyang liderato at pagiging boses ng karalitaan ay nagbibigay inspirasyon sa libo-libong Pilipino na lumalaban para sa kanilang karapatan at dignidad. Sa pamamagitan ng pagtutok sa kalagayan ng mga Pilipino at sa kanyang sariling mga karanasan bilang isang Pilipino sa ilalim ng kolonyalismong Espanyol, nagsimula si Rizal sa pagbuo ng mga karakter, mga kwento at mga mensahe na naglalarawan sa kalagayan ng lipunan. Ang kanyang pagmumuni-muni sa mga pang-aabuso at kawalang katarungan sa mga Pilipino, kasama na ang mga karanasang personal at mga kwento ng kanyang pamilya at mga kaibigan, ang nagbigay inspirasyon sa kanya upang simulang isulat ang librong Noli Me Tangere. Sa kanyang mga gabit araw na puno ng pag-aaral at pagsusulat, nailimbag ni Rizal ang Noli Me Tangere noong 1887 sa Maynila. Ang nobelang ito ay agad na nagdulot ng pag-aalab sa damdamin ng mga Pilipino at nagbigay diin sa pangangailangan ng pagbabago at pag-unlad. Magandang umaga, maaari ko ba kayong tanungin? Pwede naman. Nabasa niyo na ba ang nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo? Opo. Ano kayang mga laman ng dalawang nobelang ito? Para sa akin, ang pinakamahalagang mensahe ay ang pagpapahalaga sa katarungan at pagkakaisa laban sa pang-aapi. ang dalawang nobela ay nagtuturo sa atin na huwag maging bulag sa mga suliranin ng lipunan at maging handa para sa pagbabago.
Sa isang maliit na bayan sa Bulacan, nag-ugat ang isang makabuluhang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Dito, sa bayan ng Malolos, naganap ang isang kilalang pangyayari na magpapatibay sa papel ng kababaihan sa lipunan noong ika-19 na siglo. Rizal, gusto sana namin makapag-aral at mabigyan ng parehong oportunidad sa mga kalalakihan. Sige. Sa pag-aakma ng mga sulatin ni Dr. Jose Rizal at ang kanyang personal na pakikisalamuha sa mga kababaihan ng Malolos, naging simbolo siya ng suporta sa kilusan ng kababaihan sa panahon ng kolonyalismo. Sa kanyang mga liham at pahayag, iginiit ni Rizal ang karapatan ng kababaihan sa edukasyon at pagpapakilala sa kanilang sariling kakayahan. Sa pamamagitan ng kanyang pananaw, nabigyan ng boses ang mga kababaihan ng Malolos sa panahon na ito. Ang kanyang ugnayan sa mga kababaihan ng Malolos ay nagbigay diin sa kahalagahan ng pantay na karapatan at pagkakataon para sa lahat anuman ang kanilang kasarian. Sa kabuuan, si Dr. Jose Rizal ay naging tanglaw at tagapagtanggol ng karapatan at dignidad ng kababaihan sa panahon ng kolonyal na pananakop. Pagkatapos ng kanyang paglilitis at pagkakakulong, si Jose Rizal ay pinatapon sa dapitan bilang parusa ng mga Espanyol. Dito, hindi lang siya namuhay ng tahimik, kundi aktibong naglingkod sa komunidad. Sa dapitan, itinatag ni Rizal ang isang paaralan at nag-aalok ng libreng edukasyon sa mga bata ng lahat ng edad at katayuan sa buhay. Naniniwala siya ng edukasyon ang susi sa pagpapalakas sa mamamayang Pilipino at sa pagpapaunlad ng pambansang pagkakaisa. Naglaan din si Rizal ng oras upang magbigay ng pangangalagang pangkalusugan sa mga lokal. Itinatag niya isang maliit na klinika kung saan siya naggamot ng iba't ibang sakit at pinsala, na nagpapakita ng kanyang dedikasyon sa kapakanan ng komunidad. Ngunit sa kabila ng kanyang pagtataguyod sa kapakanan ng mga tao sa dapitan, ang kanyang mapayapang buhay ay biglang nagbago nang siya ay biglang ipinabilinggo sa Fort Santiago sa Maynila. Dito, siya ay sumailalim sa matinding pagsubok at pang-aabuso mula sa mga Espanyol. Ang kanyang mga liham ay bawal at siya ay pinagbawalan na makipag-ugnayan sa kanyang pamilya at mga kaibigan sa labas. Sa kabila ng kanyang pagkakapiit, hindi nawala sa kanya ang pag-asa at determinasyon na makapaglingkod sa bayan. Siya ay nagbalik tanaw sa kanyang mga aral at karanasan sa dapitan upang magsilbing inspirasyon sa kanya sa panahon ng kanyang paghihirap. Hi mga ate, maaari ko po ba kayong interviewin? Yes po, pwede. So ano ang inyong mga opinion tungkol sa mga naranasang pagsubok ni Rizal sa Dapitan at Fort Santiago? Lubos po akong nagagalak dahil kahit sa gitna ng kanyang pagsubok ay nagagawa pa rin niya pong tumulong or maglingkod sa kapwa at pinapakita niya sa atin na kahit sa gitna ng pagsubok ay mayroon pa rin magagawa para sa ating bayan. Tama ka, ang kanyang tapang at pagmamahal sa bayan ay nagiging inspirasyon sa ating lahat. Sana ay maging halimbawa ito sa ating pagiging matatag at determinasyon sa ating lahat. Dumating ang pinakamalungkot na yugto sa buhay ni Jose Rizal. Matapos ang ilang mga taon ng pagkakapiit, siya ay natulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pamumugot sa bagong bayan, na ngayon ay tinatawag na Luneta. Jose Potracio Rizal Mercado y Alonzo Rialonda. Oras mo na. At sa kanyang huling mga sandali, ipinamalas ni Rizal ang tapang at paninindigan
sa pagpapakahulugan ng kanyang mga prinsipyo at paniniwala. Consumatum is Ang kanyang pagkamatay ay hindi lamang isang pagtatapos ng isang buhay, kundi isang simbolo ng pag-asa at pagkakaisa para sa bayan. Ang kanyang mga aral at paninindigan ay patuloy na mamumuhay sa puso ng bawat Pilipino. Patuloy na nagbibigay inspirasyon at lakas sa gitna ng mga pagsubok at pagkakahirap. At kahit sa kanyang kamatayan, ang diwa ni Jose Rizal ay patuloy na namubuhay. Ang kanyang mga panulat at mga aral ay patuloy na naglalakbay sa buong bansa. Nagbubuklod ng mga tao sa isang hangarin magkaroon ng pagbabago at kalayaan. Sa bawat pag-alala at pagpupugay, patuloy nating ipinapaabot sa aming panggalang at pasasalamat kay Jose Rizal, ang bayaning nagbigay sa atin ng liwanag at patnubay sa gitna ng dilim at kadiliman. Ano naman kaya ang magiging mensahe niya sa ating henerasyon ngayon? Siguro po, pinapaalala niya na dapat hindi kalimutan ang ating mga kasaysayan at mga aral na itinuro niya sa atin. Opo, siguro gusto niya rin ipaalala sa atin na ang pagmamahal sa bayan ay hindi lamang tungkol sa nakaraan, kundi pati na rin sa kasalukuyan at sa hinaharap. Sa pamamagitan ng alaala ni Jose Rizal, patuloy tayong magiging inspirado at gabayan sa pagtahak ng landas tungo sa isang mas maunlad, malaya, at makatarungang lipunan.